at dahil ang person witness ay si Peter. At ang sinasabi ni Peter ay mga sinusulat naman ni Marcos. At dito po, binigyan din natin ng pansin yung tinatawag na pagsulat ni Mateo. Dito nakita natin na si Mateo, katulad ni Marcos, ay nagsimula ng pagpapakita yung buhay ni Jesus dito sa lupa. Okay? At si Lucas ay ganun din, bagamat ang intention ni Lucas is different from Matthew. At kay Mark, ulitin ko different na po ang intention ni Mark kay Lucas at saka si Matthew kay Lucas. Dahil si Mark is simply a recording of everything that he heard from Peter. Si Matthew is the emphasis ng pagiging isang Mesias ni Jesus coming from the line of David. But Luke ay sumulat ng isang dissertation regarding the life of Jesus to be presented to Theophilus as part of his inquiry. No? At sa atin naman sinabi na si John ay sumulat naman siya not considering the human side of Jesus, but ang kinonsider niya ay yung divine side of Jesus. That's why yung chapter 1 niya, he started with in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, etc. At sabi nga doon sa chapter 1 verse 12, and the Word became flesh, and 10, and the Word became flesh and dwelt among us. At sabi sa last chapter, sa verse 12, at ang natutumanggap sa kanya ay sila pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos. Si Juan, sa kanyang presentation, ay pinasa niya si Jesus bilang somebody who came from God. No question about that. At sa ending, sinabi natin na sa review, yung Matthew, Mark, Luke, ang ending nila maliban sa question ng kay Mark tungkol doon sa dagdag, no? Pero ang ending nila lahat ay makikita natin na nagsisimula doon sa ascension, resurrection and ascension ng Panginoon at ang kanyang pagbibilin tungkol sa making disciples, which is different naman kay John kasi si John, ang last scenario niya ay kumakain sila sa tabing dagat at sinasabi niya kay Peter do you love me, Peter? Though pareho yung apat sa tinatawag na content, and that is taking care of the forthcoming church. Pero ika nga, yung ginawa po ni John, medyo iba yung approach ng kanyang presentation. Kung yung tatlo ay ginawa niya itong general among the disciples, yung kay John ay ginawa niya very personal for Peter. No, doon nabanggit dito yung tinatawag na kay John ay pero still ang focus ng last chapter ng John ay ang Peter. Kaya ngayon punta tayo ngayon sa tinatawag nating Book of Acts, which is the fifth book according to chronology ng ating New Testament. Binanggit natin na ang Book of Acts actually is the birth of the church. Pero meron tayong tinatawag na napaka-importanting bagay dito na gusto kong bigyan natin pansin. Actually, the Book of Acts ay mga events na nangyari sa foundation ng Iglesia. Meron itong span na from the beginning up to 20 years ng tinatawag na buhay ng Iglesia. We do not know, probably 10 or 20 years. No? At ito ay sinaysay sa atin ni Lucas bilang second writing niya na pinapresent kay Theophilus. Probably Theophilus ay masyadong eager na malaman ang history about Jesus and the history of the church, considering the fact na siya ay isang mangingibig ng Diyos as mentioned by his name, Theo and Phileo. Theo, ibig sabihin Diyos, Phileo is love. So Theophilus is, ang pangalan ay mangingibig ng Diyos. So to make the story short, binuksan dito ni Luke, attributed din sa kanya ang letter na ito sa pamamagitan ng tinatawag na yung resurrection, bilin, at ascension. So makakita natin dito ang pagkakadugtong ng four Gospels at saka ang Book of Acts. The four Gospels talks about the life of Jesus, and the Book of Acts speaks about the life of the early church. Kaya nga dito makikita natin mga kapatid ko sa simula sa Book of Acts chapter 1, dito ay nandoon yung presentation ng resurrection, bilin at ascension ni Jesus.
at ang pangako ng pagbabalik na muli ni Jesus. Diba? Bagamat binanggit ito sa Book of John, sa Book of John, pero dito napaka-profound na binanggit niya sa Book of Acts na siya ibabalik sa pamamagitan ng witness ng two angels in white robes na kinausap ang mga alagad. Sabi, the same Jesus na nakita niyo umakyat is the same Jesus na bababa ulit. Babalik. That's why it is very profound among the, the believers na talagang babalik si Jesus to establish His kingdom. Until now, naghihintay pa rin tayo. But in chapter 1 is about that, and then nakabuo dito yung tinatawag na ang pamimili ng kapalit ni Judas. Okay? Ang pamimili ng kapalit ni Judas. Okay, mga kapatid, ha? Kaya dito nakapili sila ng kapalit ni Judas at sa kanilang pamimili ay nakapamili sila ng talagang ipapalit. Okay. So sa pagkakataong ito, gusto kong bigyan natin ng pansin dito na yung ipinalit kay Judas, alam na natin kung sino, no? Okay, no? At dito makikita natin na nung napalitan na, nagkaroon ng tinatawag na paghayo dapat sila. Pero sila ay pinigil dahil kasi kinakailangan, naalala nila yung sinabi ng Panginoon na stay in Jerusalem and to receive the power from on high. Kaya ang chapter 2 ng Book of Acts is about the Pentecost. Na dumating doon at nabaptize sila ng Holy Spirit at nagkaroon sila ng evidence of speaking in tongues and then nagkaroon sila ng wisdom kasi ang talitalino ni Pedro, alam niya yung mga prophecy samantalang hindi naman siya nag-aaral and so forth and so on. At ang pangako na in the last days I will pour out my spirit upon all men, etc., etc. At marami nga mga tinatawag na nangaligtas ng mga panahon na yon. Kaya yung chapter 2 na yon is about the outpouring of the Holy Spirit at ang pagkaligtas ng maraming tao na nagsimula ng tinatawag nating revolution of movement in Jerusalem. In chapter 3, dito natin makikita yung tinatawag na unang himala na ginawa ng mga apostol apart from Jesus. Because habang sila ay nandoon, papunta sa temple para mag-pray si Peter at saka si John sa chapter 3, ay nakita nilang isang crippled man from birth at dinadala na sa templo para mamalimos. And when he saw Peter and John, ay para bang nanghihingi siya. Pero sabi dito ni Peter at saka John, ay wala kami pera, pero kung ano meron kami, ibibigay namin sa iyo. And to make the story short, pinagaling ng Diyos ang taong ito at nagkaroon ng tinatawag na lalong gulo dahil kasi it was done during the Sabbath at ang mga priest at ang mga captains of the guards of the temple ay nagkagulo dahil number 1, it was done during the day of Sabbath, and number 2, it was the first major na himala. Ang sabi nga ng nanay ng lalaki ay, why you have to ask us? Ang lalaking ito ay nasa edad na niya, 40 years na siya, at bakit mo kami tatanungin tungkol sa kung anong nangyari sa kanya? He can answer by himself. At alam natin na ng lalaking ito nagpapatotoo, patotoo siya ng patotoo, tapos ang ginawa ng Panginoon. Kaya everyday maraming nadagdag na nadagdag sa kanila. Hanggang dumating tayo sa chapter. Kasi na po. Hanggang dumating tayo sa chapter 5. Ano po yung chapter 5? Ang chapter 5 ay istorya po ni Ananias at saka ni Sapphira. Dahil marami na po sa chapter 4 ang mga Kristiyano at maraming mga nagpunta doon during the time of Passover na hindi na umuwi sa kanilang mga bayan dahil kasi they found the Lord Jesus Christ and the salvation that they have been longing for or looking for. Kaya nga nagstay na lang sila sa Jerusalem kaya may isang instant malaking church sa Jerusalem. The problem ay walang mga pera itong mga taong to kasi mga estranghero mga ito eh. Nagstay na lang sila doon. That's why anong ginawa? There was a man named Barnabas. At sino si Barnabas? Siya ay anak ni Maria na siyang may-ari ng bahay na pinagtitipunan sa Jerusalem. May kaya sila. At si Bernabe o si Barnabas, nagbenta siya ng lupa at ibinigay niya ang pinagbilhan sa
pagpana ng mga apostol upang ipamudmod at gamitin para sa pagkain ng mga tao. Just imagine, yung first nga 3,000 eh. Much more na nadagdagan sila ng dagdagan. Yun nga lamang na 100 tao, papakainin mo araw-araw, napakahirap na. Kaya nga yung chapter 5 is about yung tinatawag natin pagpasok ni Satanas sa buhay ni Ananias sa ni Sapphira kasi gusto magpasikat, no? Kaya ginawa nila, nagbenta rin sila ng lupa, but they shortchanged the Lord by not giving the total amount ng pinagbilhan, kundi portion lamang, and they have kept a part of that. Ito yung kinwestiyon natin ng nakaraan. Si Ananias at Sapphira ay namatay, sila ay pinatay ng Panginoon, at magpapatuloy tayo sa chapter 6. Okay, no? Ang chapter 6, kung chapter 5, nakakita tayong tinatawag na unang kasalanan sa loob ng iglesia, ang batang-bata. Ang chapter 6, ay nakakita tayo ng unang political struggle. Bakit? Dahil kasi yung mga Hudyo, na mga Griego, at saka yung mga Hudyo na talagang original na nasa Jerusalem, ang kanilang mga balo ay nagkakaroon ng tinatawag na hindi pantay-pantay na distribution ng pagkain. Ang sabi ng mga ah Hudyo, ay grabe ato talaga ako. Pagod po kasi ako talagang hirap kasi binunatan ng ngipin. Ang sabi po ng mga Grecian Jew, yung mga balo namin, bakit hindi binibigyan ng pagkain kagad? Samantalang inuuna yung mga Hebrew na balo. So, sabi ng Panginoon, sabi pala ng mga alagad, hindi mararapat na kami ay magkakaroon ng panahon na ibigay namin sa inyo para mag-distribute ng pagkain sapagkat kami ay tinawag sa pananalangin at pangangaral ng salita. Kaya ginawa nila, they have appointed 7. No, they have appointed 7. Isa doon si Esteban, si Filipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas at Nicolas mula sa Antioquia na isang convert sa Judaism. Inilagay nila sa pang-apostol ang mga lalaking ito, 7, pinag-pray nila at sila ang naging tinatawag na first set of deacons. O ibig sabihin, servants na ang trabahong ito ay ipamudmod ang pagkain. No? Guys, marami pong klaseng servant sa Bible. May diakonos, may operites, may doulos. Ang diakonos po ay ito sila. Yung doulos is a different kind, kaya may barkong doulos. Pero yung operites is yung pinakamababang klase ng mga servant. Sila yung nandoon sa ilalim ng barko at siyang sumasagwan. No? Sila ang pinakakawawa sa lahat. No? Kaya nangyari na kapag talaga sila ng 7, at ang 7 ito ay nakasolve doon sa problema ng distribution. But that is not the end of this. Because Stephen o si Esteban na puspos ng banal na Espiritu Santo ay gumawa ng maraming himala among the people. No, kaya sa pangyayari yon, maraming mga opposition mula sa mga miyembro ng sinagoga, mula sa mga malalayang tao ang nakipagtalo kay Esteban. Ngunit hindi nila kayang daigin si Esteban na puspos ng Espiritu Santo habang siya nagsasalita. Kaya ano ginawa nila? Ito yung tinatawag na kung saan nagkaroon ng unang political na problema. Nandito rin sa chapter na ito ang tinatawag na First Martyrdom. Kaya habang si Esteban, mga kapatid ko, sa chapter 6 na yon, ay nagkaroon ng tinatawag na pangangaral, ano nangyari sa kanila. Sabing ganyan, narinig namin si Esteban nagsalita ng blasphemy against God, etc. So forth and so on. At nalaman ito ng Sanhedrin at kanilang nilitis si Esteban sa chapter 7. At nung nililitis na si Esteban, ang chapter 7 ay isa sa pinakamahabang chapter ng Acts. At nililitis na ito, kinuwento ni Esteban sa kanila tungkol sa mga nakalipas, tungkol kila Moses,
etc. So forth and so on at pagdating kay Kristo. Okay. Ngunit nang hindi na nila matagalan ang sinasabi ni Esteban dahil hindi na kayang talunin si Esteban ay kanilang pinagbabato at pinagbintangan na mumusong, kaya pinagbabato. At habang ito ay kanilang binabato, andun po si Saul na nagbibigay ng death sentence para kay Esteban, and that is chapter 8. Kaya nga, sa nang mamatay si Esteban, nagkukwento lang po tayo, no? Nang mamatay, siyempre, always remember guys, New Testament survey lang ito. Okay? Nang mamatay si Esteban, nagkagulo ang buong iglesia. Nagkagulo sila kung saan sila tumakbo dahil hinuhuli na sila lahat. Kasama si Pablo sa nanghuhuli, pinapatay, kinukulong ang iba hanggang dumating ang sandali. Ika nga na dumating ang sandali na kung saan ay humingi si Esteban si Pablo ng permiso upang siya ay makapanghuli ng mga Kristiyano. But before that, nagkaroon muna ng tinatawag teka muna. Nagkaroon muna ng tinatawag na pangangalat, pero isa doon na binasa sa atin ni Lucas, isiningit niya ayon tungkol kay Simon, si Simon the sorcerer. At sabi niya ganyan, nakita ko yung ginagawa ninyo mga himala. Nakita ko yung ginagawa ninyo mga magic dahil siya isang sorcerer. Sabi niya, pagbentahan nga ninyo ako ng kapangyarihan na yan. Sabi ganyan. Dahil kasi gusto kong magkaroon din ng kapangyarihan na yan. Pero sabi, ang nangyari sa kanya, siya isinumpa. Sama rin. No? Pero ano nangyari? Siya po ay pinarusahan ng Panginoon. Okay. Ang sabi nga sa kanya ni Peter, sana yung pera mo ay mapahamak na kasama mo. Okay. Dito, naging isang magaling din na mangangaral si Felipe. Marami rin na-save sa kanya. Nung namatay na si Esteban, 6 na lang sila. Si Felipe naman ang siyang pumalit kay Esteban bilang mangangaral. Kaya dito nangyari yung tinatawag na unang missionary work. Bakit? Kasi habang si Felipe ay nangangaral sa Samaria, nagsalita ang anghel kay Felipe at sabi, go south to the road, to the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. At siya nga ay pumaroon at kanyang na-meet yung Ethiopian eunuch ni Reina Candace, na queen ng Ethiopia, at doon ay nagbabasa siya ng aklat ni Isaiah regarding the Lord Jesus Christ. He was riding on his karitela habang tumatakbo si Felipe, sumasabay sa kanya. At tinanong siya ni Felipe, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang sabi sa kanya, paano ko maintindihan kung walang magpapaliwanag? Kaya kanyang inamukay si Felipe na sumakay at doon sa kanyang pagsakay ay piniliwanag ni Felipe. At ang sabi ni Felipe sa kanya, kinakailangan mabautismohan ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ano nangyari? At sila ay bumaba dahil may nakita silang tubig. At sabi kaya, ano pwede pang pumigil para ako'y bautismo sa pangalan ni Jesus? At binautismo ni Felipe ang Ethiopian eunuch. At pagkatapos ay nagpatuloy ng Ethiopian eunuch, samantalang si Felipe naman ay dinala ng Espiritu sa Azotus. Okay? Dinala ng Espiritu sa Azotus. Okay. May question po kayo bago tayo magpatuloy. Question mga kapsat? Wala po? Okay, magpapatuloy po tayo kung wala po tayong question. No? Nung matapos ang mga araw si Felipe sa Azotus, dito naman ipinaling ni Lucas na siyang writer ng Acts ang kanyang picture, ang kanyang camera kay Saul. Kaya sa chapter 9,
Galit na galit si Saulo, nag-aapoy ang kanyang nguso, sumisingahing ang kanyang ilong sa galit. No? Kaya dito sa chapter, teka mo na, Right. medyo nagloloko po yung akin po, laptop. Pasensya na po muna. Okay. Nung si Felipe po'y mangaral sa Azotos, ginaling naman ni Lucas ang kanyang tingin kay Pablo, si Saulo pa. At habang si Saulo ay naglalakad sa daan ng Damasco, may mga kasama siya upang hulihin ang mga tao na sumasamba kay Jesus. Siya'y kinatagpo ng Panginoon. At ang sabi sa kanya, Saulo, Saulo, chapter 9 po ito. Bakit mo ako pinag-uusig? At ang sabi ni Saulo, sino ka po ba, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At sabi niya, ngayon tumayo ka, pumunta ka doon sa lungsod at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit ang mga lalaki kasama na ni Saulo ay hindi nakapagsalita, may narinig silang tinig at wala silang nakikita. Tumayo si Saulo mula sa lupa, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang mata, kaya siya ay inalalayan patungo sa Damasco. At sa loob ng 3 araw, siya ay bulag at hindi nakakakain at hindi umiinom ng kahit anuman. Pero doon sa Damasco, merong isang disipulo na nagngangalang Ananias. At kinausap siya ng Panginoon sa vision. At sabi sa kanya, Ananias, bumarong ka sa bahay ni Judas sa tuwid na daan at ipagtanong mo ang lalaki na nagngangalang Saulo na taga-Tarsus. Sapagkat siya'y nanganalangin. At nakita niya nga ang lalaki na nagngangalang Ananias sa kanyang vision na inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang mga mata at siya'y makakakita. Ngunit si Ananias ay hindi kapagdakan sumunod. Kasi sabi ni Ananias, Lord, ang dami namang ginawa ng tao ito, ang dami masamang ginawa sa aking mga Kristiyan ito eh. Eh baka mamaya saktan ako, something like that. Pero sabi ng Panginoon kay Ananias, God, this man is my chosen instrument. Sabi ganyan. Dadali niya ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga bayan ng Israel. At ipakikita ko sa kanya kung paano siya maghihirap for my name's sake. Isipin niyo, no? Ang mando pala, kung alam lang pala natin talaga ay sa mga hintil lang sinugo si Pablo. Hindi pala. Sa mga hintil, sa mga pinuno ng mga bayan, mga hari, at sa mga Israelita rin. So, everybody. So, ang ginawa ni Ananias, ay pumaroon nga siya, kahit natatatakot siya. Sabi niya kay Saulo, kapatid na Saulo, ang Panginoong Yesus ay lumapit sa akin na siyang kinatagpo ka sa daan. At sinabi niya sa akin na ipanalangin kita at mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo. At ang sabi po ng Biblia, something like scales o yung tinatawag na parang may kaliskis sa kanyang mga mata na nahulog at nakakita muli siya at siya ay binautismuhan at pagkatapos ay kumain na siya at nakabangon na muli. Ang sabi ng Biblia, si Saulo po ay nanatiling ilang araw din sa Damasco. At pagkatapos noon ay nagsimula ng mangaral patungkol kay Jesus, na si Jesus nga ang anak ng Diyos. No? At ang mga tao ay natatakot pero sila ay naninibago sa ginagawin ni Saulo na dating persecutor, ngayon ay isang mangangaral. At dahil doon, marami mga Hudyo na hindi kayang talunin sa debate si Saulo, kaya pinagbalakan nila siyang patayin, no? Pinagbalakan nilang siyang patayin. Pero kagandahan dito, kinuha ni Bernabe
si Saulo at dinala sa mga apostol. At sinabi niya kay Saulo sa kanilang paglalakbay na ang Panginoon ang nagsalita sa iyo in Damascus at siya nga ay patuloy na nangaral fearlessly laban sa mga Hudyo in favor sa mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. For a time, si Saulo ay nanatili sa kanila, no? Ngunit binalak pa rin nilang patayin si Saulo. At nang malaman ito ng mga kapatiran, dinala nila si Saulo sa Caesarea at pinadala patungo sa Tarsus. Okay. Then, ang kabuuang iglesia sa buong Judea, Galilea, and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers, living in the fear of the Lord. As Peter traveled about the country, duman muna siya sa Lydia, pumunta siya sa Aeneas, nakita niya doon yung isang paralytic na bedridden, at kanya itong pinagaling sa pangalan ni Jesus. Okay, no? Pumunta rin siya sa Joppa, na kung saan ay nakita niya si Tabitha o si Dorcas na patay at siyang ito'y pinalalangin niya at muling nabuhay si Dorcas o si Lydia na taga Joppa. At sumama si Pedro kasama nila Lydia sa dalawang lalaki at sila ay pumaroon sa iba pang mga lugar. At nung sila ay pumaroon, nakita nila yung mga taong tinulungan ni Lydia na umiiyak sapagkat siya ay nagtatahi ng mga damit na libre at ipinamimigay sa mga tao. For a time, si Peter ay nagstay sa Joppa sa bahay na Simon na mangungulti ng kapat. Hello, pagdating sa chapter 10, sa Caesarea, meron namang isang lalaki na nagngangalang Cornelio, isang centurion na kilala sa Italian regiment. At isang araw nagkaroon siya ng vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. At siya sumagot, at sabi ng Panginoon, ang panalangin mo ay nadinig, no? Ang panalangin mo ay nadinig sapagkat ikaw ay matulungin sa mga mahihirap, etc. At nang siya ay nagsimula uling magsalita ang anghel, ay tumawag siya ng dalawang sundalo na tumutulong at sinabi niya na, eto ang aking nakita at ang aking napanaginip. Sabing ganyan. Sabi niyang ganyan, merong isang lalaki na manggagaling sa Joppa na pangalan ay Simon at dalhin niyo siya sa akin. Okay. Samantala, noong mga panahon din namang yon, habang nananalangin si Pedro, ay nakita niya at bumaba mula sa langit ang isang vision ng isang white sheet na punong-puno ng tinatawag na bawal na pagkain. At ang sabi ng langit, kumain ka. Pero sabi ni Peter, Panginoon, di po ako kumakain ng madumi. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging madumi ang nilinis na ng Diyos. At habang si Pedro ay nandoon at nag-iisip tungkol sa vision na kanyang tinanggap, ang mga lalaking sinugo ni Cornelio ay dumating sa tahanan ni Simon na mangungulti ng katad. Huminto sa pintuan at sila'y tumawag at nagsasabi, meron ba nakatira ditong Simon na ang tawag ay Pedro? Nang marinig ni Pedro ang tungkol sa panawagan na yun, doon nagkaroon ng linaw sa kanya ang vision na sinasabi ng Espiritu, Simon, 3 lalaki ang naghahanap sa iyo, sumama ka sa kanila. Kaya nga, si Pedro ay sumama sa kanila at siya ay dinala nila kay Cornelius. Okay. Ako na lang ang nagsasalita. Nakikinig kayo. Pwede ko bang malaman kung ano nangyari doon sa bahay ni Cornelius?
Anybody na gusto magsabi? Wala po bang gusto magsabi? Sige, tutuloy natin. Nandun na sila sa bahay ni Cornelius, no? Tinawag ni Cornelius ang kanyang mga relatives. At nung nandun sila sa mga relatives ni Cornelius sa isang centurion, nangaral si Pedro. To make the story short, nangaral si Pedro tungkol kay Jesus at ang sambahayan ni Cornelio ay nangaligtas. Okay. Kaya nga, nung mag-report si Pedro tungkol sa pangyayari sa bahay ni Cornelio sa mga Hudyo, kasi sila Cornelio napuspos ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Pedro sa mga Hudyo na naroon, sino ba ang pwedeng pumigil sa mga tao na ito na bautismohan sa tubig samantalang tinanggap nila ang Holy Spirit? Sila'y nabautismohan tulad natin. Kaya wala mang nakapagsalita sa kanila. Kaya in-order na nila na sa pangalan ni Jesus ay bautismohan nila ang lahat ng mga hintil na kumikilala sa Panginoong Heso Kristo. Okay. Sa chapter 11, the apostles and brothers throughout Judea heard that the Gentiles also received the word of God. Kaya nga nung pumaroon si Pedro sa Jerusalem, yung mga tuli o yung mga Hudyo na mananampalataya ay kinriticize siya at sinabi sa kanya, pumaroon ka sa bahay ng mga hindi tuling mga lalaki at kumain kasama nila. At nagpaliwanag si Pedro. At ang sinabi niya ay, ako'y nasa Joppa na ako'y nakatanggap ng vision. At nakita ko isang malaking ship na bumaba at pinapapatay ako at pinakakain ng Diyos ng mga bagay na bawal ayon sa ating tradisyon. At sabi ko, Lord, hindi po ako kumakain ng ganito. Pero sabi ng tinig ng Panginoon, tumayo ka, pumatay ka, at kainin mo. At nalaman ko na ang ibig sabihin ng Panginoon doon ay huwag tawagin na impure ang mga nilinis na ng Panginoon. Bagkos ito ay personal na nagbubukas ng daan upang ang Ebanghelyo ay maipangaral sa mga hintil. So dito siya nangangaral siya. Kaya bandang huli, maraming mga tao sa Jerusalem ang tumanggap na sa pangangaral ng mga hintil. Medyo nag-shift naman dito na si Pedro ay pumaroon sa mga lugar na kung saan ay inuwian ng mga tao na nangatakot nung namatay si Esteban. At ang mga lugar na ito ay walang iba kundi ang mga Phoenicia, Cyprus, at Antioch. At sinabi niya sa kanila ang mensahe ng mga Hudyo. To make it short, yung Phoenicia po, Cyprus, at saka ang Antioch ay mga Gentile cities na pinananahanan ng mga Hudyo na kasama sa diaspora o yung sa nangalat. Na nung sila ay bumalik sa Jerusalem, nakita nilang Mesiyas, nabautismohan sila. Pero dahil sa takot nila kay Saulo, ay nagsiuwi sila pabalik sa kanilang sariling mga bayan. Okay. At sinabi ni Pedro sa kanila, eto ang pinagkasunduan ng Iglesia ng Jerusalem. Ano yon? Na tinatanggap natin ang mga Hudyo as ang mga Griego, ang mga Hentil, no? At nangaral siya na nangaral doon at nung marinig nila ito, sila po ay lalo pang dalong dumami at nakakilala sa Panginoon. At upang lalong maging matibay ang kanilang pagkakaisa, yung Iglesia de Jerusalem ay kinausap si Bernabe na pumunta sa Antioch na may iglesia. When he arrived and saw the evidence of the grace of God
he was glad and encouraged them all to remain to the Lord with all their hearts. So, sa madaling salita, ang iglesia sa Antioquia ay punong-puno ng mga tao nakakilala sa Panginoon, and slowly naging isa siyang matatag na iglesyang hentil, mixed na iglesia ng mga Hudyo na nakatira doon. Kaya ano nangyari? Dumating din ang panahon na kung saan si Bernabe hinarap niya si Saul. Nagpunta siya sa Tarsus. Remember, sa unahan nito, pinauwi nila si Saul sa Tarsus. At nang makita niya si Saul, binalik niya si Saul sa Antioch. Kaya sa loob ng isang taon, si Bernabe at saka si Saul ay nagtitipon sa loob ng church kasama ng mga tao at dito nagsimulang magturo systematically si Bernabe at saka si Saul tungkol sa Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, sa verse 25, hindi nagkakamali, verse 26, dito sa lugar na ito, unang tinawag na Christians ang mga Kristiyano. Okay. Dumating din ang panahon na ito na maraming propeta nang galing sa Jerusalem patungo sa Antioch. Isa na doon si Agabo at siya, mga kapatid ko, ay nagkaroon ng prediction tungkol sa matinding famine na darating sa buong Roman Empire. Kaya ang mga disipulo, according to their ability, nagsimula sila mag-provide ng tulong sa mga kapatiran sa Judea. No? Ito'y nangyari during the panahon ng unleavened bread. No? After that, dumating din sa panahon ni Haring Herodes, sa chapter 12 na tayo, na yung mga ilan na nakabilang sa loob ng iglesia, no, ay sinimulan niyang i-persecute. Itong Haring Herodes na ito, ang una niyang hinuli ay si Santiago, ang kapatid ni John. At kanya itong ipinapatay. At nang mangyari ito na nakita ni Herodes na natutuwa ang mga Hudyo na kontra sa mga Kristiyano, pinagpatuloy niya rin ito. Ang sumunod niyang hinuli ay si Pedro. At matapos niyang i-aresto si Pedro, ilagay niya sa preso na pinababantayan ng tinatawag na 4 na squads ng tiga-4 na mga sundalo. Sa madaling salita, 12 sundalo. At binabalak ni Herodes na ilagay sa paglilitis si Pedro pagkatapos ng Passover o pista ng Paskwa. At habang si Pedro ay naroon sa loob ng kulungan, ang church ay patuloy na nanalangin para sa kanyang release. At ang nangyari, during that night, sinugo ng Diyos ang isang anghel at pinakawalan si Pedro. At nung makapunta na si Pedro doon sa kalsada, ay nawala na ang anghel at siya ay pumaroon na sa mga kapatid niya sa pananampalataya. At doon ay pinakita niya sa kanila yung ginawa ng anghel sa kanyang upang siya ay maligtas. Okay. Merong kultura po ang mga Hudyo, ang mga Romano, na kapag ikaw ay sundalo at nakakawala ang binabantayan, ikaw ay papatayin. At yun nga nangyari doon sa 12 sundalo. Pinapatay sila ni Herodes sapagkat kinabukasan hindi nila makita kung nasaan si Pedro. Okay, no? And to make it short, si Herodes ay namasyal sa Judea at nag-stay siya doon. At dahil kasi nakikipag-away siya sa mga taga-Tiro at saka sa Sidon,
nagsama-sama sila at humingi sila ng tinatawag na audience o yung tinatawag na speech, no? At sa pagkakataong yon ay kinausap nila sa pamamagitan ni Blastus si Herodes upang mangsalita sa kanila sapagkat gusto nila magkaroon ng tinatawag na pagkakasundo. At dumating nga ang araw na yon, si Herodes ay naroroon in his royal robes, nakaupo sa kanyang trono at nag-deliver siya ng isang napakagandang speech. At ang mga tao ay nagsigawan ng, ang tinig na naririnig namin ay tinig ng Diyos, hindi ng tao. At dahil tuwan-tuwa si Herodes sa papuring yon, siya ay sinaktan ng anghel ng Panginoon na buhay pa siya ay kinakain na siya ng mga uod hanggang siya ay mamatay. Merong kagandahan dito, despite these things, sa bawat chapter, mapapansin natin, meron tinatawag tayong parang conclusion. At ang isa sa mga conclusion na yun ay, but the word of God continued to increase and spread. O kaya, but the believers continue to grow in numbers. Ibig sabihin, laging may positive. Kaya hanggang dito sa 12, gusto kong sabihin sa inyo isang bagay mga kapatid. Ang iglesia ay hindi nawawalan ng pagsubok. Mas mabigat na pagsubok nila dahil pinapatay sila. Sa Nigeria, pinapatay din ng mga Kristiyano ng iba at kung saan-saan pa. Pero tayo dito, okay. Kaya lang, gusto ko lang maging clear sa atin dito nakikita ko ay despite the fact na yung mga tao ay pinipigilan tayo, pero hindi kayang pigilan ang pag-unlad ng salita ng Diyos at paglago ng Ebanghelyo sa ating kalagitnaan. Okay. At sabi po sa dulo ng chapter 12, when Barnabas and Saul had finished their mission, ano po yung mission nila? Pumunta sila sa Antioch at pinabi yung kanilang utos mula sa Judea mula sa Jerusalem na tanggapin ng mga Hudyo, ng mga Hudyo ang mga Hentil dahil sila man ay nabautismo ng Espiritu Santo. Kaya when Barnabas and Saul had finished that mission, they returned from Jerusalem, taking with them John also called Mark. Okay, no? At dito na nagsimula yung tinatawag na start ng ating first missionary journey. Okay. Sino po ang gustong magkwento ng first missionary journey? Tatlo po yan. Anybody? Among us? Among wala. Parang ako nagiging ang hirap magsalita. Bungal kasi si Pastor eh. Anybody among us na gusto po magsalita at magkwento tungkol sa first missionary journey with Paul and Barnabas? Parang walang gusto. O sige, ayaw nyo, bala kayo. Ang ganda po dito sinasabi, no? Sabi sa chapter 13, in the church of Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia, etc. Okay, no? May question po ako sa inyo. Dito, mapipilitan na kayong sumagot dito. No? May question ako sa inyo, mga kapsat. Okay. Oras na ba? 7:52 na. Magbe-break tayo, pero yung question kung ito, pakinggan ninyo. Hello?
Alam natin na ang church ay nagsimula sa Jerusalem. Okay? Alam natin na ang church ay nagsimula sa Jerusalem. Pero bakit ang unang misyon ay nagsimula sa Antioch? Iiwanan ko po kayo dyan. Hahabaan po natin ang ating break ng 15 minutes para magkaroon po. Hahabaan natin ng 15 minutes para magkaroon kayo ng time na mag-isip. Ulitin ko po, ang iglesia ay nagsimula sa Jerusalem. Pero bakit ang unang misyon ay nagsimula sa Antioch? Bakit hindi sa Jerusalem? Di po ba? Dapat magsimula sa Jerusalem. Dahil kasi nandoon sila Peter, nandoon sila John, nandoon sila James, nandoon yung mga alagad. Pero bakit dito sa chapter 13 ay makikita natin na wala isa mang alagad palibang kay Saul ang binanggit na leaders sa loob ng Antioch Church? No, binanggit ko na kanina, binasa ko. But despite the fact na walang mga apostol dito sa Antioch Church, maliban kay Saulo, pero bakit sila ang unang nagsimula ng pagmimisyon? Bakit hindi ang Jerusalem? Okay, break muna tayo. Mag-isip muna. Yung prosa ko naman. Break 15 minutes. Diba? Kasi mama. Ay, ano? Hindi na matalo ng puso. Missionary responsible.
kayo makakabit ko. Wala na ano. Kasi nga, siya pala sa focus ng ano, hindi na ako. Balik yung bukas. Sino? Sino? Yes. Sa ano ko, baka mamaya yung mga ano natin pumunta doon. Siguro, marami Yeah. daw silang itik eh. Kaya mo. Naku, wala siyang magagawa doon. Gusto ni nanay doon kasi takot. Nakakapag-release na doon. Pam. Yun. Nakakapag-ano daw siya. Magandang pwesto ni nanay doon sa office. Hmm.
May sariling CR. Oh. Dito kasi malayo. Sinabi naman yan. Saka ano, Malayo. hindi flat ang lupa. Pero pag dumating sa pastora, outside ka. Pag natulog dyan. Sa padula naman. Bakit? Pastora, hindi na kaya gawan ng tulugan doon sa ano, na maliit na kubo. Init-init doon sa pwesto nila ko sa ano. Alam na, sa Coral Pool. Binigyan Wala na kayong ulam. Hindi na, marami yan. Sabi ko sa'yo. Alin? Itlog. Anong inulam ni Efraim? Yung doon. Yung sinigang. Iba na, inirep niya. Nubos ko muna yung sinigang mo. Sabi niya, yung ano mo kasi, puro ulam. Hindi, tinanggal ko na. Pinili ko na lang sa'yo. Sabi ko. Uy, bakal ma. Oo. Sabi ko. Sige na, tuloy. Lambaw. Binigyan kita. Siguro ito. Kamali. Nadadala ko to kaya na. Nayaw mo. Hindi man Sawa sila eh. Nung pumunta ko sa taas nung nanunundo ako. Ito yung kanilang ulam. Sawa sila sa papaya. Sa gulay niya to eh. Sana gulay. Talagang ganitong ulam nila. Sarap sana. Sarap din dito yung suso. Kaya ano, kagang. Okay. Hindi na ako. Uli guys. Tatanim ko. Kabilang ilog. Gabi. Para dumami. Anong ulam ni Fred? Sinigang na. Papa. Ulit-ulit. Nga, mo ba yan? Oo nga, yung sinigang. Nandito ka. Ang ulam natin, mga gulay-gulay. Manguha ka dyan, no? Organic yan. Yung Mga naanak kangkong. ko sa amin. Kangkong? Oo. Yan ang sa likod. Ang dami. Ganun po. Masarap. Bagong lagay ko lang yun na. Yeah. Doon na. Nanguha si Kuya Sani. Kulit ni Papa. Dami nun. Kung pagulay lang. Oo nga. Ganyan yung nakuha niya. Oh. Ano ito? Tukunin mo yun. Yung tinalbos niya na. Yung katawan na. Mamili ka na sana. Binili nila ito sa baba. Ano? Yung tuyo. Ayan. Ay, yan yata binili ni Kuya Sani doon. Sa ano? Mabuti nandito sila ano. Doon na. Nasa ko na. Doon na nga ko sa kanila.
Nagtatong sila dahil maraming Oh. dinalag ko yun sana yung mga buko. Doon, di ba? Sa likod. Yun ang ayaw ko. Tapos ito nakita niya. So, nagla ako. Kumain siguro siya. Ano ba? See? Apat na araw yung wala yung ating polo-polo nga. Parang kami gusto. Andun na naman yun. Lagay na sa gawa niya. Sabi dito, batin. Ha? Ano man ang batin? Okay, magandang gabi. Balik na tayo mga kapsat. Attention po, Pastor Hope. Meron po tayong graded recitation dito. Kaya mo nang sagutin. Paki-record lang po yung mga sasagot. So may question po tayo. Ang Jerusalem Church ay siyang unang church. Yun ang pinanggalingan ng unang iglesia. Doon napuspos ng Banal Espiritu Santo ang mga alagad. Doon nagsimula yung first na pangangaral nila ng mga apostol at ng mga Hudyo. Tapos nagkaroon ng shifts, nagkaroon ng tinatawag na shifts sa mga Gentile nation, Gentile cities like Antioch, na kung saan ay maraming mga Hudyo na tumakas dahil sa persecution na ginagawa ni Saulo at nakabuo sila ng mga church doon. Ang question natin ay ito. Ang Jerusalem ang pinanggalingan ng church, pinanggalingan ng tinatawag nating mga turo kasi kahit na yung Antioch ay tinuruan nila Bernabe at saka nila Pablo tungkol sa mga batas na dapat na gawin, no? Pag sa pagiging Kristiyano. Pero bakit ang Antioch ang siyang naging pasimuno sa misyon instead na ang Jerusalem? I want your answer. Pastor, ito po sa Brother Edgar Torno. Okay, paki-record po. ito po sa kasi po doon sa sa 26 Acts yung sa Acts 13 26 27. Ano po? Doon po kasi hindi po kasi sila naniwala doon sa mga propeta. Yung mga hindi sila naniwala sa propeta. Kaya hindi nangyari sa Jerusalem. Yung iba, yung yung panitod. Kaya doon po nangyari doon sa Antioch yung kwan. Kasi po, doon po doon po kasi yung Holy Spirit po kasi doon nag-lead nung panahon doon nagpakita ng mga himala doon sa Antioch. Kaya po doon yung Holy Spirit at doon naniwala yung mga tao kaya doon nangyari hindi sa Jerusalem. Okay, paki-take note lang po, Pastor Hope, si Brother Edgar Torno ang nagsalita. Nagtataas ng kamay si kapatid na Jaisel. You are recognized. Magandang gabi po, Pastor. Ayun po. Sa akin naman po, siguro po dahilan din po bakit nag-umpisa po sa Antioch yung evangelism mission po ni Apostol Pablo at ni Barnabas po. Kasi po sa Jerusalem po, doon po matindi po yung persecution eh. Kaya nga po nasa saad po, 'di ba? Nag-umpisa po doon yung kay Stephen, kay Esteban po. So, ikalawa naman po na naging nakikita ko po dito is yung Antioch po kasi isa po sa pinakamalaking lungsod sa Roma. At parang daluyan po ito ng trading. So parang doon po nag-umpisa
yung gawain nila Pablo po para mas mapakalat po yung salita ng Diyos dahil doon po tanggap po yung mga Hentil at mga Hudyo. So nagkakahalo po sila doon sa lugaring iyon. At ika nga po sa Acts 11:26, doon po unang nakilala o natawag po yung mga tagasunod ni Kristo as Kristiyano. Kaya doon po Okay. nag-umpisa yung gawain po nila to Salamat evangelize po po. doon sa mga Salamat, Kuya Jaisel. Si Sister Joanne Cabanilla, you're raising your hand. Let me hear. Magandang gabi po, Pastor. Para po Okay, sa akin, ang unang mission po ay nagsimula sa Antioch dahil unang-una sa matinding persecution sa Jerusalem. Kaya napilitang lumikas ang mga Kristiyano at nagsimula ng mag-mission sa Antioch. And then, sa panahon po na iyon, nangaral sila hindi lang sa mga Hudyo or sa mga Jews, kundi pati na rin sa mga Gentiles po. Okay. So, siguro po yun ang paraan ng Panginoon, nilid sila ng Holy Spirit or iniallow ni Lord yung mga persecution para po maging kumalap po yung gospel po. Okay, salamat po, Sister Joanne. Pastor Sandy, you're raising your hand. Good evening po. Good evening po sa inyo. Opo. Una po yung aking pong dahilan bakit sa Antioch po nag-start. Una nga po doon sa great persecution na nangyayari doon sa Jerusalem. At pangalawa, yung nabanggit nga po kanina na yung nature po ng Antioch kasi halo yung mga nandoon. May mga Hudyo, may mga Hintil, may mga Griego. So, kumbaga dahil nga parang mas malaya, baka nga nung mga time na yon may mga Bible school na rin doon, talagang na-equip na yung mga nandoon. At nagkaroon sila ng malaking chance na makapagsimula na ng pagmimisyon. Unlike doon sa Jerusalem na talagang yung iba takot, yung iba parang hindi sila ready pa. Hindi katulad doon sa Antioch na nagagawa na nila. Siguro may mga Holy Spirit baptism na nangyayari, may malaliman na pag-aaral. So na-prepare na yung mga manggagawa doon na makapag-mission na sila. Yun po yung Amen. sa akin. Salamat po, Pastor. Brother Jerome, you are recognized. Hello po. Brother Jerome, yeah. Sa ano po, Acts 1 verse 8, sabi po niya, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Okay. Santo. Kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ayun po, ang pinakaplano po ng Diyos ay magmumuna o mag-uumpisa sa Jerusalem Okay. hanggang sa Judea, sa Samaria, hanggang sa umabot na sa pinakasulok-sulukan ng Diyos. Pinakabuod po, sa Jerusalem po, ang kapanganakan ng Iglesia, at sa Antioch po, ang kapanganakan naman ng mga missionary movement. Salamat po. Salamat, Brother Jerome. Sino po yung Samsung SM? You are recognized. Sino po yung Samsung? Ako po, Pastor Mary Jane Bondok. Bakit nawala yung name mo? Bakit Samsung? Hindi ko pa po naaayos kasi po. Inayos ko Sige. pa kanina yung audio. Ngayon naman yung pangalan ko yung nawala. Ganun Ayun pa po mamaya. Opo. Good evening po. Tiningnan ko po yung mapa nung first journey ni Paul, yung kanyang missionary journey. And Okay, I think yung hold on for a Antioch, moment. Lilinawin natin first missionary journey to, ang kasama po Yes. ni Paul ay si Barnabas. Okay? Yes Sige, po. tuloy. Yes po. Opo. So, doon po sa itiningnan ko yung mapa, strategically and geographically, ideal siya para mag-start sila ng mission sa Antioch. Kasi yung sumunod nilang pinuntahan is Cyprus, which is in proximity, malapit siya sa sa Antioch. Then they went to Pamphylia, then to Lystra, tapos so sa Derba, then bumalik sila.
Yun, yun sa first missionary nila. So, and then yung Antioch po pala is yung maraming believers doon na Jewish. So, strategically maganda siyang simula. Sabi nga, launching point ng pagmi-mission para sa isang global movement ng missionary journey ni Paul and Barnabas. Yun lang po. Okay, okay. Sino po yung iba pa? Sige, you are recognized. Wala na po? Wala na gusto magsalita? Si Brother Ruel. What about Brother AJ? Okay. Ganito po Yung yan. Sige, Brother AJ. Go ahead. pwede po ba yung sa akin na lang yung doon sa ano na lang po, yung pagkwento na lang doon sa second missionary kasi di po yung ano ko nung kay Pastor William para Oh, sige. First sige po. missionary. Sige, exempted. Exempted Salamat ka po. muna, no? Sige. Ganito yan, mga kapatid. Ano yung mga bagay na nangyayari sa Jerusalem? Bagamat sila ang tinatawag na cradle of Christian belief, no? Pero sila nandun sa, kumbaga sa laban, nasa kanila talaga yung patiktikan eh. No? Bakit ko nasabing patiktikan? Dahil kasi kita nyo yung persecution ng pamunuan nila Herodes at kung sino-sino pa ay talaga nakapokus doon sa iglesia ng Jerusalem. Pinatay na nga si James, pinatay na si Esteban, hinuli na si Peter, at hindi lamang isa ang kalaban ng iglesia doon. Maliban kay Herodes, kalaban din ng iglesia ang buong Pariseo at Sanhedrin ng Judaismo. No, kaya nga ang nagpabato kay Esteban ay walang iba kundi yung mga Pariseo. At ang nanghuli sa kanila ay walang iba kundi si Saulo nung siya ay hindi pa nako-convert. Kaya nga nagsitaka sila mula doon. That's why na-create yung tinatawag natin na church diaspora o yung unang pangangat ng iglesia sa panahon na ito. Ngayon, meron pang isang factor, walang iba kundi yung famine. There was a prophecy na magkakaroon ng famine kaya nung ginawa ng mga kapatiran sa Judea, ay nagkaroon silang tinatawag na pag-iipon-ipon ng kala resources upang ikangapaghandaan yun at ipamigay doon sa mga taong naroon. Third factor, ang iglesia po sa Jerusalem was devoid of primarily many Christians. Bakit? Kasi always remember this, sa Acts 1, sa Acts 2, nung napuspo sila ng Holy Spirit, ang karamihan ng mga naligtas doon ay mga transient people. Hindi sila taga Jerusalem. Galing sila sa iba-ibang mga lugar. Naroon lang sila to celebrate the pista ng Pasko. Kaya nung nagwala si Saul, wala sila gawa kundi magsiuwi sa kanilang mga lupain. So yung tinatawag na core ng iglesia sa Jerusalem ay yung mga apostol lang at saka yung mga residente sa Jerusalem. Pero yung majority ng mga naligtas, nagsialis, nagsipunta sa kung saan. Kanina binasa natin, no? Nakita natin doon, yung iba sa kanila napunta sa Antioch, sa kung saan pa. Okay. Sa madaling salita, yung pag-alis ng ibang mga mananampalatayang galing sa Jerusalem at doon naligtas, yung faith nila, dala-dala nila. Isa na doon yung tinatawag na Antioch, isa na doon yung Ethiopia sa Ethiopian eunuch. Kaya kung minsan makikita na sa Facebook, the first Christian nation is actually ang Ethiopia. Kasi sila yung kauna-unahan na nakatanggap ng gospel through the Ethiopian eunuch. Ibig sabihin, pag Ethiopian eunuch, pinakamataas na ranggo sa court ng reyna ng Candace. So, tingnan natin ang ilang mga factors. Persecution,
kagutuman, ang persecution sa Roman Empire, sa Judaism, ang kagutuman at ang pagkawala ng maraming mga Kristiyanong naligtas sa unang sigwada ng Kristyanismo, nagsiuwi sila. Okay. So sa madaling salita, bakit Antioch? Number 1, tama yung iba sa inyo. Ang Antioch ay isang prosperous city. Mix ang culture dito. At katulad siya ng Ephesus at ng Corinth, later on na lang kasi itong Corinth at saka ang Ephesus eh. Pero yung Antioch ang kauna-unahang city, Gentile city, na may mixed community of Jews and Gentiles na nakabuo ng isang iglesia na malakas. Kaya nga, ang tanong natin na ito, paano gagawa ng pagmimisyon na pangmalakihan ang Jerusalem samantalang wala naman silang resources? At napakalaki ng kanilang challenge. Kaya kung pupuntahan natin ang aklat ng Philippians, ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos? Bagamat kayo ay mahirap, pero kayo ang kauna-unahang nagbigay ng tulong sa iglesia sa Jerusalem during the time of famine. In short, napakatagal na panahon na apektado ang Jerusalem ng tagutom. As prophesied, binasa natin kanina yan, di ba? May prophecy si Agapon na magkakaroon ng tagutom. At ang Jerusalem din ang kauna-unahan na kung saan ang laban ng reliyon ay naroroon against Kristyanismo at against Judaismo. At nandoon din yung kauna-unahan na sentro ng paglaban ng iglesia laban sa Roman Empire. Always remember this. No? Sa Roman Empire may tinatawag na emperor worship. Everything in the Roman Empire ay pwedeng superstition, but the only religion is the emperor worship. That's why sinusumbong nila na lumalabas na mga Kristiyano ay iniaalis nila ang pagsamba sa emperor because there is another king named Jesus na sinasamba ng mga Kristiyano. Kaya kung kayo ay nasa Jerusalem, at ika nga, kayo ay beset by these 4 situation. Tagutom, opposition, pag-alis ng mga mananampalataya, at may binanggit pa akong isa kanina. Ibig sabihin paano kayo makakagawa ng isang missionary endeavor? Dahil ang missionary endeavor ay nangangailangan ng number 1, tao. Number 2, finances. Number 3, system. Kaya nga kung titingnan ninyo yung pagbubukas ng chapter 13, maliwanag na sinabi doon, sa iglesia ng Antioquia, may mga leader na naroroon. And who are those leaders, mga kapatid? Malino yun, di ba? Linaw-linaw sinabi doon. Who are those leaders? Ang sabi, nandoon si Pablo, si Bernabe, si Manaen, at kung sino-sino pa na naroroon. Okay? Tingnan natin, basahin natin para mas maganda-ganda. Remember survey lang ito. Ito pag-aaral talaga ng New Testament. Kaya lang exciting kasi itong Acts, no? So, tingnan natin sa chapter 13. In the church at Antioch, there were prophets and teachers. Malinaw na may mga propeta doon at mga teachers. Sino-sino sila? Si Barnabas, si Simeon called Niger o Simeon na tinatawag na Negro, si Lucius of Cyrene, si Manaen, nakasama na lumaki ni Herodes na Tetrarch. Ibig sabihin, politically wise, malakas ang Antioch. And Saul. Okay, kung titingnan natin ang composition na ito, hindi nga ito mga apostol. Pero these are what? Church and political bigwigs. Sabi nyo, si Manaen,
na kasamang lumaki ni Tetrarca Herod at saka si Saul na isang Pariseo at si Barnabas na siyang isang mayaman sa Jerusalem. Actually, taga Jerusalem si Barnabas eh. Kaya, again, remember this. Si Barnabas, nanay niya si Maria na pinagtitipunan ng mga apostol sa Jerusalem. Pero si Barnabas, umalis sa Jerusalem. Nandito siya ngayon sa Antioch. Okay, di ba? May natin. And while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Kung negatibo para maging isang missionary church ang Jerusalem, positibo naman ang Antioch para maging isang missionary church. Bakit? Simply because, number one, malayo sila sa Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Yung opposition and persecution, malayo sila. So there is peace in Antioch. Number two, politically, okay sila dahil kasi nandun si Manaen. No? Number three, okay sila dahil kasi ang Antioch ay sentro ng tinatawag na is a geopolitical place. Nandoon yung pera, nandoon ang business, nandoon ang influensya. Okay. At pagdating sa tinatawag na stable na doktrina, nandoon si Bernabe at saka si Pablo. Sa kung titingnan natin, ideal na ideal ang Antioch para maging missionary church. Because may pera sila, may political influence, may mga magagaling sa kanila, may mga marurunong, may mga able. Any comment, mga kapatid ko? Yung ibang hindi pa sumasagot, pwede kayo sumagot. Kasi nire-record ni Pastor Hope ang ating So, anything? Wala na po? Okay. So, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral po dito. Okay, no? Pagdating po doon sa tinatawag nating first missionary journey, no? Nag-set off yung dalawa, si Bernabe at saka si Pablo, no? Lumakad sila at sila ay nagsimula sa Seleucia. At sila ay naglayag patungo sa Cyprus. Kung titingnan natin ang mapa ng Cyprus, ito ay nasa Greek area talaga ito. Nang sila ay dumating sa Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Pero maganda dito ang galing talaga magsulat dito si Lucas Kasi pag mag-shift na siya, binabanggit niya yung susunod na babanggitin niya doon sa dulo ng closing chapters. At sinabi niya dito, and John was with them as their helper. Who was John? Dito, no? At sabi ng Biblia, at sila ay naglayag papunta sa isla ng Papos. At doon nakatagpo sila ng Jewish na sorcerer na tawag ay si Bar-Jesus. No? Who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent to Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hands of the Lord is against you. You are going to be blind, and for a time you will be unable to see the light of the sun." Nung dumating po sila doon sa Papos, nakatagpo na si Bar-Jesus o si Elymas. At yun po ay alalay ng tinatawag na
proconsul na si Sergius Paulus. At dito pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan muli. Sa kanilang first missionary journey, ay nagkaroon sila ng maraming attendance sa unang bayan na pinuntahan nila. Walang iba kundi ang Paphos. Okay. At nangyari nga po na nabulag si Elimas at ang proconsul na makita niya ito ay nakinig siya sa mga turo ng Panginoon. Kaya pagpunta po mula sa Paphos, tumuloy naman po sila sa Perga, sa Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. My God, yung alalay nila, iniwanan sila sa Perga, sa Pamphylia. At from Perga, they went on to Pisidian Antioch. Iba pong Antioch ito. Pisidian po ang tawag dito, Pisidia. On the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. After the reading of the law and the prophets, the synagogue rulers sent word to them, saying, Brothers, if you have a message of encouragement for the people, please speak. Bakit tinawag si Pablo dito? Dahil kasi kinikilala si Pablo bilang isang Pariseo. Kaya he has a name by his title. Kaya nga, nangyari dito, nangaral sila, nagsalita sila, inungkat ni Pablo simula pa ang mga pangyayari hanggang sa dumating sila sa punto na kung saan ay ipinahayag nila ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi po doon, when the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believed. The word of the Lord spread through the whole region, etc. Lumaganap dito ang salita ng Diyos. Si Pablo at saka si Bernabe ay lumaganap sa buong region, pero may mga persecution na dumating sa kanila. Kaya si Paul at saka si Bernabe ay pinalaya sa region na yon, pero ginawa nila, pinagpag nila ang kanilang mga paa in protest. At sila ay pumaroon sa Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Okay. So, chapter 14, at Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. Another pagkakataon na naman to. Nung una si John at saka si Peter pumunta sa Jewish synagogue, pinagaling nila yung lalaking lumpo. At dito naman si Paul and Barnabas pumunta sa Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Gentiles believed. But the Jews who refused to believe stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot afoot among the Gentiles, and that led to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe, and to the surrounding country, where they continued to preach the good news. Kaya nga, nung sila'y papatayin, kasi nahati na yung bayan, yung region, hati sa mga Hudyo at saka hati sa kanila, ginawa nila, lumayas na sila doon. At doon sa lista, nakatagpo naman sila ng tinatawag na lalaking lumpo mula sa kanyang birth. As he was listening to Paul, nakita niya ang pananampalataya ng lalaking ito at tinawag niya ito. Sinabi niya, tumayo ka sa iyong mga paa. At ang lalaki ay tumayo, tumalon at nagsimulang lumakad. Nang makita nila ito, ay natuwa mga tao, at nagsimula silang hapakin nila ang kanilang mga damit at sumbahin sila Pablo, pero sila ay pinigilan nila Pablo. Sabi nila, Pablo, huwag niyong gawin yan, kami mga tao katulad ninyo. Nandito lang kami para magdala sa inyo ng mabuting balita. Okay, hanggang sa nagkaroon ng matinding kaguluhan, natutuwa ang mga tao, nagbigay ng maraming pagkain sa kanila at saka at ng kaluwalhatian. Pero ito na naman ang mga kontrabida. Kaya lang may mga ibang Hudyong galing sa Antioch at Iconio na nakuha nila ang mga tao doon
They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe. They preached the good news in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening and the disciple, encouraging them to remain true to the faith. We must go to too many hardship, ang sabi nila, to enter the kingdom of God, sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Marami siyang dadanasing hirap, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. At si Paul at Barnabas ay nag-appoint ng mga elders. Ito na, nagsimula na siya mag-organize, sa Lystra, Iconio at saka Antioch, and in each church, at ang mga prayer and fasting ay nagsimula doon at kinumit niya sa Panginoon ang buong iglesia at ang kanilang mga pagtitiwala. After going through Pisidia, they came into Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, they went down to Atalia. From Atalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles, and they stayed there a long time with the disciples. Okay. Sa chapter 15, ang sabi dito, maraming mga ibang lalaki na galing sa Judea pumunta sa Antioch at sinabi na tinuturo sa kanila, mga kapatid, kung hindi kayo magpapatuli ayon sa kostumbre ni Moses, kayo hindi maliligtas. Ito yung issue na kung saan ay nagbabanggaan yung Judaismo at saka Kristyanismo. Kaya nangyari, si Paul at saka si Barnabas ay nagkaroon ng mahigpitang pakikipagtalo sa kanila. Kaya ang ginawa, inappoint ng iglesia si Barnabas at saka si Pablo kasama ng ilang mga kapatiran no pumaroon sa Jerusalem at tanungin ng mga apostol at mga elders about this question. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the brothers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. Then some of the believers, then the apostles and the elders met to consider the question. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from the lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart. And then to make the story short, they have decided na wag nang ipatuli at pabigatan pa ang mga hintil na nananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya nga ang ginawa nila, sinugo nila muli sila Apostol Pablo at si Barnabas upang sabihin sa mga kapatiran ng mga hintil na okay lang yon kahit hindi sila magpatuli ayon sa itinadhanang batas ni Moses. Bagkos, ang gawin lamang nila ay ang mga bagay na ito. Iwasan nila ang mga pagkain na dumihan, o ibig sabihin polluted, na inihandog sa Diyos-Diyosan, at umiwas sila sa sexual immorality, umiwas din sila sa mga pagkain ng mga sinakal na mga hayop at mula sa mga dugo. 4 lamang ang sinasabing iwasan. Ang pagkain ng mga nadumihan ayon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual immorality, pagkain ng mga binigti, at pagkain ng dugo. For Moses, we've been preached in every city from the earliest times, and it is read in the synagogues on every Sabbath. Kaya tuwan-tuwa sila, pinahayo nila sila Apostol Pablo at saka si Bernabe, at sila ay umalis na. Okay, no?
at ipinamalita nila ito sa mga lugar ng mga kung saan nagkakatipon ang mga Hudyo. Kaya nung marinig ito ng mga kapatiran ng mga Hudyo, sila ay tuwan-tuwa din sapagkat hindi na sila nagkaroon ng tinatawag na obligasyon na sumunod sa pamantayan ng batas ni Moses. Okay. Meron tayong assignment, mga kapatid ko. Hindi na muna natin titingnan ng chapter 16. Ito po, iwan po ito sa inyo, ha? Okay. Okay, ito po yung inyong assignment. Sa second missionary journey, nagkasundo sila ulit na dalawin nila ang mga iglesia na kanilang hinayuan. Si Pablo at si Bernabe ito. Pumayag naman si Bernabe na sila ay humayo muli. Pero ang sabi ni Bernabe, isama natin si Juan Marcos, yung umiwan sa kanila sa Perga ng Pampilya. Pero hindi pumayag si Pablo. Ang katiwala ni Pablo, ba't ko sasama yung nag-iwan sa atin? Pero hindi rin pumayag si Bernabe na hindi payagan na sumama si John Mark. At dahil doon, nagkahiwalay sila. Ang ating assignment, mga kapatid, pag-aralan nyo maigi ang dynamics ng paghihiwalay ni Pablo at saka ni Bernabe dahil kay John Mark. Ano ang mga nakapaloob ng mga resa-resa? Bakit nagmatigas si Pablo at bakit nagmatigas si Bernabe na sila ay maghiwalay samantalang matagal silang magkasama dahil lamang kay John Mark. Okay? You can make your research sa labas kung gusto ninyo, magtanong kayo, pero i-discuss natin to sa susunod nating mga meeting. Okay, hanggang dyan lang ang ating mag-aaral sa gabing ito. At request ko po si Pastor Hope na mag-picture taking na tayo. Pasensya na kayo sa akin, ha. Nabubunot lang po kasi ng ngipin ko kaya dumudulas yung dila ko. Okay, Pastor Hope. Sige po. Okay, picture taking po tayo. Sige po, bago po tayo mag-picture taking, hinihiling ko po si Sir Jazel to close us in the word of prayer po. Okay. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pagwawakas po tayo po muna yung manalangin. Naman naming Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, muli po kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, at patuloy po na nangungusap ka sa bawat isa, Lord God. Patuloy din po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa aming pastor, senior pastor, Pastor Joe po, na nagbahagi ng iyong mga salita, at Lord, patuloy po na yung aming mga natutunan, Panginoon, sa gabing ito ay magamit po namin sa kaluwalhatian ng iyong kaharian, patuloy, at magamit po kami, Panginoon, di lamang po na maipahayag ang katotohanan at ang iyong mga salita, at mas marami pa po yung mga kaluluwang mas mailapit namin sa iyo, Lord God. Patuloy po sa buong linggong ito, samahan mo po kami, Panginoon, at manatili ka po na magliwanag sa aming mga buhay. Muli po, pinag-iingat po namin ang bawat isa, Panginoon, na nasaan man po kami mga dako. Patuloy po na ingatan mo po ang iyong mga lingkod, Panginoon. And Lord God, we pray sa gabing ito na kami po'y pinagpala mo na, at muli po ay binabalik namin ang papurit, pasasalamat sa gabing ito sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Photo op Sige tayo. po, open cam na po. Ayan, smile po tayo. 1, 2, 3. Ayan po, God bless po everyone. Okay, good night po sa inyo lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Salamat po.